Ngayon alisin na natin 'yun. Ito pa, isama mo pa ito, oh, isama mo pa si Kiko Barsaga, isang DDS din, oh, 'di ba? Tingnan mo naman mga kababayan, yung kanyang ano dito, yung kanyang, ano tawag diyan, yung opinyon o yung kanyang suggestion ho mga bossing. No, kay Diskaya. Ako ho, mga bossing, bilang isang tao, isang Pilipino, tayo pong mga Pilipino, mahabagin po tayo, maawain po tayo eh. Pero hindi po ako papayag na palalagpasin yung mga Diskaya na yan. No? Para po sa akin, kailangan makulong yung mga Diskaya. Kapag ka talagang 100% napatunayan na sila ay nagmolestya sa kaban ng bayan. Opo, hindi ako papayag na hindi makulong niya kasi hoda na maiwan. Kaya lang ho, bilang isang Pilipino, bilang isang ama, bilang isang magulang, bilang isang anak, siyempre nandun pa din po yung awa natin, no? Uulitin ko ha, hindi tayo nagsusulong na wag makulong itong mga Diskaya kung sila ay mapatunayan na guilty sa kanilang pinaggagawa. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga, bilang isang Pilipino, bilang isang tatay, bilang isang magulang, bilang isang anak, naaawa din po tayo sa kanila, mga boss. 'Di ba? Kasi biruin mo, tingnan mo ano sabi? 4 na anak nila. May ano, may karamdaman. Tama ba? O may special. 'Yun siguro yung pinakamagandang word para doon. Special yung 4 na anak niya. 'Di ba? Lalo ho 'yan kailangan ng pangangalaga ng mga magulang at kailangan nandoon ka sa tabi nila all the time. Hindi po kagaya ng mga regular na mga bata na, "Oh, sige miski iwan mo diyan, okay lang." Yung mga ganyan ho, naku, kailangan talagang 24 oras nakatutok. Kaya nga po ako sumasaludo po ako doon sa mga magulang na mahal yung kanilang mga anak at naiintindihan yung kanilang mga anak, lalo na po yung mga espesyal, mga bossing, kasi talagang pagod yung mga magulang. Pagod. Sobra ho, mga bossing. Meron akong mga kakilala na merong mga ganong anak. Yung tipo bang ultimo sila ay nasasaktan na, kakasuway o nasasaktan na sila kakaalaga. Kasi magaslaw eh, maano yung iba sa kanila eh. Pero sorry, 'di ba? Ginawa niyo yan, kailangan yung pagdusahan. Sabi ba naman ni Kiko Barsaga, biruin mo ito ha, kongresista mga bossing, tama ba naman na ganito ang payo? Sabi ni Leo Glenn Tumala, Mark, may mga kamag-anak yan na pwedeng mag-aruga sa mga anak ni Sara Diskaya. Bilyones ang pera nila. O yun na nga din po, no? Pero ang ibig ko sabihin, yung mga ganyang sitwasyon, dapat talagang dapat talagang tawag dito, yung mga magulang. Uulitin ko ha, pang-apat na pagkakataon na yata na sasabihin ko. Ako ay nagsusulong din na dapat makulong itong mga ito kahit na meron silang mga ganong anak na espesyal. Kaya lang hindi po maiwasan ng inyong lingkod na maawa pa din po doon sa sitwasyon nila. Ano? Lalo na doon sa mga anak. Siyempre, yung mga yan, lalo na kapag ka-espesyal, hindi nila alam kung ano ginagawa ng mga magulang nila. Di ba, Chi? Hindi nila alam kung ano ginagawa ng mga magulang nila. Kaya, ayun. Pero sabi naman ni Kiko Barsaga, ikulong na lang din daw yung mga anak. Putrages. Mga taga Cavite, mga taga Dasma. Ano nga, may gusto ko kayong matanong. Ano ang pumasok sa isip ninyo nung binoboto nyo itong si Kiko Barsaga? Ano, hindi nyo ba hindi nyo ba nakitaan man lang ng sintomas? Naku, may something ito ha. Naku, iba to ha. Naku, special din ito ha. Ano? Hindi nyo ba nakitaan na, naku, parang may katok to ha. Kasi nanalo eh. Siyempre, ibinoto ho ng mga taga Dasmariñas, Cavite. Sabi niya dito, takot daw mahiwalay. Sabi ni Anthony Cordova, solid mga DDS sa pagkatanga. Uy, grabe ka sa kanila ha. Ang hard mo sa kanila. Sabi po ni Kiko Barsaga, mga bossing, doon sa mga anak ni sa mga anak ni Diskaya, takot mahiwalay si Diskaya sa mga anak niya pag nakulong siya.
Eh di ikulong din yung mga anak niya para magkakasama sila. Anak ng tokwa. Sabi ni Eseng Mariano, Boss Mark, paano naman yung mga namatay sa panahon ng kalamidad? Oo nga po, ito, pang-5 ulit ko na pong sasabihin, mga kababayan, hindi ko isinusulong na maawa tayo at wag nang papasukin sa oblo. Pang-5 na po, no? Wag papasukin sa oblo. Etong si Sara Diskaya, ang sabi po natin ay wala tayong magagawa dyan. Kaya lang, hindi natin maiiwasan na maawa doon sa sitwasyon nila. Di po ba? Biruin mo pati yung mga special na bata gusto ikulong. Kahit na ho mga bossing, kahit na suggestion lang yan. O kahit na biro lang ho yan mga bossing, parang mali naman. Bilang isang kongresista, ganon yung suggestion mo, ganon yung ibabanat mo, ganon yung sasabihin mo. Mali. Di po ba? Kailangan niya magpinis ka dyan bilang isang kongresista. Lahat ng lalabas sa bibig mo kasi maibabalita yan. Kaya uulitin ko, ang tanong ko doon sa mga taga Dasmariñas, Cavite, na bumoto kay Kiko Barsaga. Ano po? Hindi nyo ba nakitaan man lang to bago kayo tumala doon sa inyong mga balota? No? Kung boboto ko si Kiko Barsaga, no? Congressman namin dito sa Dasmariñas, Cavite. Bago mo ano ba itsura ni Kiko? No? Merong mga kakaibang mga kilos, galaw ba? O siguro baka naitatago pa ni Kiko Barsaga. Pero eto nung nag-full blown na po na maging DDS, ay sandali! Wait, election pa lang Election pa lang, di ba? Ipinahiya niya na yung tatay niya doon sa entablado. Kasi yung katatay niya kakamping. Biruin mo, anak, pumanik sa entablado. Mano ba namang, hindi, okay na yan. Sige, yun yung pinapaniwalaan ng tatay ko Pumanik ka sa entablado, agawin mo yung mikropono. Sumigaw ka, BBM tayo, napahiya yung tatay. Di ba, Chi Villaruel? Di po ba, mga kababayan? Merong talaga. Meron talagang hablig. Pasensya ka na, Kong Kiko. Kasi, pasensya ka na, Kong Kiko. Bakit? Kasi yun naman talaga yung nakikita namin Yun ang nakikita namin na na tawag dito, mga kinikilos ni Barsaga. Biruin mo, sa rally-rally nila, ang lakas pa ng loob, ang yabang pa. Susugurin daw yung di ba? Susugurin yung Forbes Park. Pasalamat siya, hindi niya sinugod yun, Kung sinugod at tinuloy niya yon, mga bossing, yung paglusob sa loob ng Forbes Park, baka hubangkay na to. Bakit to? Doon sa Forbes Park, bukod po doon sa kanilang security, doon pa lang po sa labas, mga kababayan, pagdating mo pa sa mga gate-gate, no, mga pintuan, nung mga doon, nung mga bahay-bahay doon, may mga gwardiya. Di ba? May mga gwardiya, mga bossing. Kung yung ginawa nila, yung susugod talaga, di pinagbabaril sila ng mga gwardiya. Kasi talagang talagang yun yung sabi nila Di po ba? Pero hindi naman po nangyari. Sabi nga ni Banat Bay kay Kiko Barsaga, wala. Papansin lang daw. Papansin kasi nga, kumbaga, biruin mo sinasabi, aalay ko ang buhay ko para dito sa mga ganito, para rally-rally, no? John Vic Remulla lang, takot na Kaya nga po, inabot ng 11:00 ng gabi yung umpisa ng rally nila Putragis na yan. Saan ka ba naman nakakita? Umpisa ng rally 11:00 ng gabi? Di ba, sabi ni Sir Eseng Mariano, malamang may mga private security yang mga yan. Di ba? Saan ka nakakita? Rally, 11:00 ng gabi. Kasi tinry niyang umpisahan ng umaga pa lang. Di ba may litrato, may picture siya nang nakaupo siya doon sa monoblock tapos nakaharap siya doon sa doon sa gate ng Forbes Park. Wala pang tao. Baka sige, mamaya na lang, wala pang tao. No, kinahapunan, mga gabi na nagkaroon ng tao.
Nung nagkaroon ng tao, nandoon naman si John Vic Remulla. Kaya ang ginawa, ayun, sa ibang rally muna pumunta. Hanggat hindi nakakaalis si John Vic Remulla. Hindi siya hindi siya pumupunta doon sa sa pagdadausan talaga ng rally hanggang inabot na po nung pag-alis ni John Vic, 10:00 na, 11:00 na po dumating si Barsaga. Duwag din po mga kababayan. Papansin lang, ang gusto lang mangyari ay kasikatan. Pero yung talagang pinaglalaban hindi ako maniniwala diyan mga boss. Hindi ako maniniwala diyan. 'Di ba music story?